الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, aming mga minamahal na kapatid, magulang sa pananampalatayang Islam. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating napakahalagang usapin. Ayan. So, ngayong gabi ay pag-usapan ho natin ang may kinalaman sa sinabi ng ating mahal na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah sa kanyang pagpapaliwanag patungkol sa paniniwala o pananampalataya ng mga Ahlus Sunnah wal Jamaah ukol sa kabilang buhay. Ayan. So, yung kanyang sinabi na fa'ammal fitnatu fa'innan nasa yuftanuna fi quburihim. Ikangan niya, subalit ang pagsubok fitna sa libingan. Ayan. Ngayon ay patuloy po nating pinag-uusapan ang may kinalaman sa unang yugto ng kabilang buhay, walang iba kundi ang hayatun barzakhiyah. Kapag namatay ang isang tao, siya'y malilipat sa mundo na kung tawagin ay barzakhiyah, hayatun barzakhiyah. Doon po siya namumuhay. Ayan. Pansamantala hanggat hindi pa nangyayari ang pagkagunaw ng mundo, pagkamatay ng lahat at muling bubuhayin ng dakilang tagapaglikha ang lahat ng nilalang, then doon na po yung huling araw o Yawmul Qiyamah. So, sabi niya rito, ang pagsubok raw sa libingan, sabi niya, fa'innan nasa, katotohanan ang mga tao. So, general po yung term na ginamit niya. Lahat ng tao ay sinasaklaw nito. Yuftanuna fi quburihim, sila'y susubukin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanilang mga libingan. Ayan. So, ipinaliwanag po ng ating butihing Sheikh, Ibn Uthaymin, ang kalimat an-nas. Ayan. At marami po siyang mayroon po siyang tinalakay patungkol dito sa kanyang paliwanag na napakaganda, na kung saan kailangan din malaman ng bawat isa sa atin, ang patungkol sa mga bagay na ito. Sabi niya, wa kalimatun nasi ammah. Sabi niya, ang salitang tao, ito ay pangkalahatan. Wa zahiru kalamil muallifi anna kulla ahadin. Ang litaw sa sinasabi ng may akda ng aklat na ito, walang iba kundi si Ibn Taymiyyah, ay sumasaklaw ito sa lahat ng tao o di kaya sa bawat isa. Ayan. So, haddan anbiya, maging ang mga propita. Ayan, yung mga propita, ibig sabihin ay kasama sila sa mga ayon sa sinabing ito ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, sa kanyang pahayag na ito, na gumamit siya ng general na term, mga tao. So, nasaklaw nito ang mga propita. Ibig sabihin, maging ang mga propita ay saklaw nito, ganun din ang sumunod sa antas ng mga propita, walang iba kundi ang mga siddiqun. Katulad ni Abu Bakar as-Siddiq. Then, ang sumunod sa antas ng mga siddiqun, walang iba kundi ang mga syuhada. Ito ang mga namatay sa
digmaan, pakikipagdigmaan sa daan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa hangarin na itaas li'a'la'i kalimatillah, sa hangarin na itaas o di kaya ay mamahala ang batas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ayan. Wal murabitun, ito yung mga blocking forces. Halimbawa, yung mga tagabantay. Ayan, yung mga tagabantay ng lugar o mga tagabantay ng mga kanyang kasamahan sa panahon ng pakikipagdigma. Ayan, sila ang sumunod sa mga syuhada. Ayan. So, bakit hindi sila maituturing ng mga syuhada? Kasi mga tagabantay lang sila. Ibig sabihin, nagkakataon lang yung digma ang mangyayari sa pagitan nila at ng mga kalaban ng Islam. Hindi katulad ng mga syuhada na talagang sila na mismo yung nasa field. Sila na mismo yung nakasalang sa pakikipagdigmaan sa mga kalaban ng Islam. Then, sinasaklaw din nito ang mga ghayrul mukallafin. Ibig sabihin, ang mga hindi inobliga. Ang mukallaf, ito po yung taong inobliga, na kung saan kailangan bago maging mukallaf ang isang tao ay umabot siya sa tamang gulang. Ayan, yun yung baligh. Ayan. So, kailan ba aabot ng tamang gulang ang isang tao? Sa lalaki, aabot po o di kaya ay mapagtatanto natin na ang lalaki ay nasa tamang gulang na po kung sakali ang lalaki po ay nananaginip na po. Ibig sabihin, nagkaroon na po siya ng wet dream. Ayan, na po pwede na siyang mag-asawa. Actually, ganun din po sa babae. Kapag ito ay na-experience ng lalaki at babae yung ganung karanasan na nananaginip na o nilalabasan na ng puting dugo o similya, so ibig sabihin, siya po ay nasa tamang gulang na. Ayan. So, ikalawang sign na kung saan magkapareho doon yung babae at yung lalaki ay kapag ang babae o lalaki ay nagkaroon na po ng makapal na buhok sa pribadong bahagi ng kanyang katawan. Ayan. So, mayroon ng pubic hair. Ayan. So, kapag ganun po ang kalagayan ng isang babae at lalaki, so kahit pa po hindi pa sila naka-experience ng tinatawag na wet dream, no, ay nasa tamang gulang na po sila. Ayan. Then, kasunod na kung saan magkapareho din doon yung babae at lalaki, ay kapag halimbawa wala pang hindi pa sila nilalabasan ng similya, halimbawa, o di kaya ay hindi pa sila tinubuan ng makapal na buhok sa kanilang pribadong bahagi ng katawan, o di kaya ay umabot sila. Ayan. So, umabot sila sa edad na 15. Ayan. Ayon sa mas mapapanaligan na pananaw ng ating mga scholar, ay kapag umabot siya ng 15 years old. Ibig sabihin, 15 gulang ay nasa tamang edad na. Ayan. Nasa tamang baligh na. Ibig sabihin, nakarating na sa tamang gulang yung tao, babae man o lalaki. Kahit pa walang lumalabas sa kanila, hindi pa nila na-experience yun, at kahit pa wala pang makapal na pagtubo ng buhok sa pribadong bahagi ng katawan, once na umabot na po sila sa 15 years old, 15 gulang, sila po ay nasa age of puberty na po. Ayan. Then, pang-apat na sign para sa mga kababaihan, wala dito ang mga kalalakihan. Doon sa tatlo na nabanggit natin, doon sila nagkakapareho. Pang-apat na sign ay ang kapag dumating ang buwan ng dalaw ng babae. Ibig sabihin yung menstruation. Kapag ang babae ay naka-experience na magkaroon ng mens, ibig sabihin kahit pa hindi siya kahit pa wala yung number 1,
yung ikalawa, yung ikatlo, pero pag na-experience niya na magkaroon na siya ng buwan ng dalaw, so ibig sabihin, nasa tamang gulang na siya. So mukallaf na, yun ang tinatawag na mukallaf, kung saan nililista na po ang kanilang mabubuting gawa at ang masasamang gawa ng dalawang anghel na naka-assign. Ayan, sa bawat isa sa atin. Ayan. So, itong sinabi ni Sheikhul Islam na فَإِنَّ النَّاسَ يُفْتَنُونَ فِي قُبُورِهِمْ, katotohanan ang mga tao ay susubukin sila sa kanilang mga libingan, ay sinaklaw din, sinasaklaw ng kanyang general na term na ginamit ang mga ghayrul mukallafin, ang mga wala sa tamang gulang, yun yung mga kabataan, at ganun din yung almajanin, yung mga may kapinsanan sa kapintasan sa pag-iisip. Ayan, o may kapansanan sa pag-iisip. Ayan, may kapansanan sa pag-iisip. Ayan, yuftanuna fi quburihim, sila ay susubukin o makakaharap sa isang fitna, malaking pagsubok, Ika nga ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay napakalaking pagsubok na kakaharapin ng tao, ang kakaharapin niya sa libingan. Ayan. Bagaman hindi ito kapareho ng Dajjal, pero malapit ito. Malapit ito sa tindi ng pagsubok na kakaharapin natin mula pang lalangin ni Allah ang tao, hanggang sa magunawang mundo. Wala nang mas higit pa na malaking pagsubok na kakaharapin ng tao sa paglitaw ni Dajjal. Pero sumusunod kay Dajjal, sa tindi ng pagiging fitna ni Dajjal o pagsubok ng paglitaw ni Dajjal ay ang pagsubok na kakaharapin ng bawat isa sa libingan. Ayan, sa libingan. Ngayon, itong sinabi niyang ito na para bang lumalabas na sinasaklaw ang mga ambiya, ang mga siddiqun, ang mga syuhada, ang mga murabitun, ang mga ghayru al-mukallafin, na mga bata, wala pa sa tamang gulang, ang mga majanin, ang mga may kapansanan sa pag-iisip, wala sa tamang pag-iisip. Ayan. Ibig sabihin, kahit pa ang tao ay nasa yung apat, kung babae siya, nandun na yung apat na nabanggit natin, kung lalaki siya, nandun yung tatlo na nabanggit natin na signs ng age of puberty o tamang gulang. Kapag ang isang tao, kahit pa nandun sa kanya yung tatlo na yun, o lalaki yun, o babae, apat, nandun yun. So kapag siya ay may kapansanan sa pag-iisip, ay hindi rin siya sinasaklaw ng mga mukallafin. Ibig sabihin, hindi siya napapabilang sa mga mukallafin. Ayan. So, sabi ng ating buting Sheikh, wa fi hada tafsil, kailangan natin ng pagdedetali sa sinabing ito ni Sheikhul Islam. Fanaqul, kaya sasabihin natin, sabi niya, awalan, una sa lahat, ammal anbiya, subalit ang mga propita, fala tashmaluhumul fitna, hindi sila sasaklawin ng pagsubok. So, ibig sabihin, ang mga taong tinukoy doon na susubukin sila, makakaharap sila sa malaking pagsubok sa kanilang libingan, ay exempted doon. Ibig sabihin, ay bukod doon ang mga anbiya, ang mga propita at sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pangunguna ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهيد يوقى فتنة القبر. Tunay na nasabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na katotohanan ang shahid, ang martir, ang namatay sa pakikipagdigmaan sa daan ni Allah subhanahu wa ta'ala ay makakaligtas, mahaharangan, mapoprotektahan sa pagsubok sa libingan. Ibig sabihin, kapag nawa ay itampok tayo ni Allah sa mga taong namatay sa daan ni Allah subhanahu wa ta'ala, may iba't ibang paraan yung pagkamatay sa shahid. So, kahit pa
kahit alinman sa mga paraan ng pagkamatay na kung saan maituturing tayo na syahid, nawa yun ang ipagkaloob sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala na uri ng kamatayan, na mamatay tayong syahid, sapagkat yung mga syahid ay mapoprotektahan sila o sila'y mabubukod sa fitna ng kabar. Ibig sabihin, hindi na sila tatanungin doon sa kanilang mga libingan, aming mga minamahal na kapatid, magulang sa pananampalatayang Islam. Ayan. So, ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kafa bibariqatis suyufi ala ra'sihi fitna. So, ibig sabihin, kaya pala hindi na lilitisin, hindi na tatanungin, hindi na susubukin ang isang syahid sa kanyang libingan, dahil ika nga ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sapat na bilang kanyang pagsubok nung nabubuhay pa siya dito sa mundo, na yun ang sanhin ng kanyang ikinamatay ay ang kidlat ng mga espada sa kanyang ulo. Ibig sabihin, nung siya'y mamatay sa daan ni Allah subhanahu wa ta'ala, yung kidlat ng mga espada na tumama sa kanyang ulo sa pakikipagtigmaan niya sa daan ni Allah, sapat na yon na kanyang pagsubok, kaya hindi na siya susubukin sa ilalim ng libingan o sa kanyang libingan. Ayan. So, kung sa panahon natin ngayon ay walang espada, yung bala, yung pagtama ng bala sa tao, yung kidlat ng bala na tumama sa taong nakipagdigmaan sa daan ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, ibig sabihin, sapat na yon na fitna na kanyang kinakaharap. Sapat na yon na nakaharap niyang fitna o pagsubok na sanhi ng kanyang ikinamatay. Kaya dahilan din yon kung bakit hindi na siya susubukin doon sa kanyang libingan, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Kaya bukod ang mga mga ambiya, sapagkat mas mataas ang mga ambiya kaysa mga syuhada. Kung ang mga syuhada ay bukod sila, mas lalong dapat na ibukod sa pagsubok sa libingan ang mga ambiya alayhimus salatu wassalam. Ikalawa ay ang annal ambiya yus'alu anhum. Katotohanan, ang mga propeta at sugo, sila ang ipagtatanong sa tao. Ibig sabihin, tatanungin ang isang namatay patungkol sa mga propeta. Sasabihin sa namatay, man nabiyyuka, sino ang propeta mo? Ayan, fahum mas'ulun anhum, sila ang itatanong sa taong namatay. Walaysu mas'ulin, hindi sila tatanungin, silang mga propeta at sugo. Walihada, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dahil dito, sinabi ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innahu uhiya ilayya annakum tuftanuna fi quburikum. Katotohanan, ibinaba sa akin na kayo, ibig sabihin ay nireveal sa akin na katotohanan, kayo ay susubukin sa inyong mga libingan. Ang pangusap na ito, ang pahayag na ito ay para sa mga umma na pinadalahan sa kanya. Fala yakunu rasulu dakhilan fihim, at hindi nasasaklaw nito ang sugo na ipinadala sa mga pinadalahan ng sugo ng mga tao ng kanyang mga nasyon. Katulad halimbawa ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ayun po, sila ang itatanong sa namatay. Halimbawa, dahil tayo ay napapabilang sa mga umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isa sa tatlong katanungan na itatanong sa atin sa ating libingan ay sino ang iyong propeta, at ang tinutukoy dito ay ang ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya hindi siya pasok doon sa mga taong nabanggit na kung saan susubukin sila sa pamamagitan ng pagtatanong doon sa kanilang libingan.
Ayan. Ikatlo, aming mga minamahal na kapatid, magulang sa pananampalatayang Islam, ang siddiqun. Ito naman ang mga siddiqun ay ito po yung mga tinawag silang mga siddiq dahil wala silang katiting na pag-aalinlangan sa anumang sinasabi ng propeta, lalo na ang ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung ano ang sinasabi ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay wala siyang pag-aalinlangan na kahit na katiting na pag-aalinlangan doon sa sinabi ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katulad ni Abu Bakr as-Siddiq na siya sa mga adult, sa mga kalalakihan, ang kauna-unahang sa mga leader, ang kauna-unahang tumanggap ng Islam. Ayan, si Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. So, naging lakab, ibig sabihin ay naging bahaging pangalan ni Abu Bakr ang tawagin siyang as-Siddiq dahil nga sa kanyang matinding paniniwala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Palayo niya yung Siddiq dahil wala siyang anumang pag-aalinlangan kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganap yung kanyang paniniwala doon. Ayan. So, ang mga siddiqun, fala yus'alun, hindi rin sila tatanungin, hindi rin sila susubukin sa libingan. Ayan, lianna martabata siddiqin a'la min martabati syuhada, dahil ang mga siddiqun ay mas mataas ang kanilang antas kaysa antas ng mga syahid. Ayan, so kung ang syahid ay hindi sila susubukin sa kanilang mga libingan, mas lalong hindi tatanungin sa kanilang mga libingan ang mga siddiqun. Kung ang mga siddiqun ay hindi sila tatanungin sa kanilang mga libingan, mas lalong hindi tatanungin sa kanilang mga libingan ang mga propeta at sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat sila ang may pinakamataas na antas kay Allah sa lahat ng mga tao. فَإِذَا كَانَ الشُّهَدَاءُ لَا يُسْأَلُونَ فَالصِّدِّيقُونَ مِنْ بَابِ أَوْلَى. Yun po yung binanggit natin. Kung ang mga syahid, kung ang mga namatay sa digmaan ay hindi sila tatanungin, so mas lalo ang mga siddiqon na hindi sila tatanungin. Ayan. Yung mga siddiqon, hindi ibig sabihin nito na yung mga siddiqon na hindi nakipag-jihad. Actually, yung mga katulad kung paano ang mga propeta ay mujahid sila ay mga siddiq, lahat yung mga alqab na ito, o di kaya yung mga katangian na ito ay napapaloob sa isang propeta. Pero yung katangian ng pagkapropeta ay wala sa isang siddiq. Yung katangian ng isang siddiq ay nasa isang propeta. Yung katangian ng isang syahid ay nasa siddiq. Ayan, nasa siddiq. Pero yung katangian ng isang siddiq ay maaring wala sa isang syahid. Ayan. Kaya mas mataas ang antas ng isang siddiq kaysa sa antas ng isang syahid. Ayan. So, pwede natin sabihin na lahat ng propeta ay siddiq at saka lahat din ng siddiq ay syahid. Ayan. فَالصِّدِّيقُونَ مِنْ بَابِ أَوْلَى وَلِأَنَّ الصِّدِّيقَ عَلَى وَصْفِهِ مُصَدَّقٌ وَصَادِقٌ. Dahil ang siddiq sa paglalarawan sa kanya ay musaddaq, ibig sabihin siya ay certified na po siya, at siya ay totoo, tunay. Ayan. So, hindi lang aside from doon sa kanyang pagiging certified na mananampalataya, ay totoong-totoo siya na mananampalataya. Ayan. Sa kanyang sarili, Yung certification kasi ay kay Allah, sa propeta o sa mga tao. Pero yung sadiq sa kanya mismong sarili yun. Ayan. فَهُوَ قَدْ عُلِمَ sidquhu, at napagtanto ang kanyang pagkatotoo. Ayan. Fala hajata ila ikhtibarihi, so hindi na kailangan pang
hindi na kailangan pang subukin siya. Kasi nga, yung pagsubok sa libingan ay pagtatanong, bakit mo pa tatanungin ang isang siddiq kung nung nabubuhay pa lang ay napagtanto na ang katotohanan ng kanyang walang bahid na pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna al-ikhtibar liman yushakku fi, dahil ang pagsubok ay ginagawa ito sa taong may pagdududa doon. Yung taong pinagdududahan ang siyang sinusubok. Sa ating experience, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, kapag wala kang tiwala sa tao, halimbawa, kukuha ka ng empleyado, kung negosyante ka, kukuha ka ng empleyado, tindero, no? O mayroon kang kumpanya, kukuha ka ng empleyado, mag-aasawa ka, diba? So, at yung mga iba pang mga transaksyon na ating pinaggagawa o pinagkakaabalahan dito sa daigdig. So, kapag ikaw ay walang tiwala, ibig sabihin ay may pagdududa ka sa isang tao, susubukan mo siya. Susubukan mo kung karapat dapat ba siyang kunin, karapat dapat ba siyang gawing empleyado, karapat dapat ba siyang gawing katulong mo, katuwang mo, asawa mo, etc. No? So, susubukin mo siya kung karapat dapat siya. Bakit? Kasi nga nandoon yung pag-aalanganin, pagdadalawang isip. Hindi ka panatag kung totoo siya. Ayan. So, yung siddiq ay nandoon yung kapanatagan. Ayan. Kaya hindi na kailangan na sila ay subukin o tanungin doon sa kanilang mga libingan, aming mga minamahal na kapatid, magulang sa pananampalatayang Islam. Ayan. Hindi na kailangan na kung kapatunayan na siya ba ay sadiq o kadhib, siya ba ay totoo o sinungaling. Amma idha kana sadiqan fala hajata tad'u li su'alihi. Subalit kung siya naman ay totoo at napatunayan ito, hindi na kailangan na siya ay sulitin o tanungin o subukin doon sa libingan. Wa dhahaba ba'd al-ulama'i ila annahum yus'aluna li umumil adillati wallahu a'lam. Subalit binanggit ng ating buting Sheikh, gayon pa man ang ilan sa mga scholar ay sumangguni. Ayan, sa sinasabi na katotohanan maging sila ay kasama sa tatanungin sapagkat general, ibig sabihin sumasaklaw sa lahat ang mga batayang naulat patungkol sa pagtatanong na ito. Kaya naman sabi ng ating buting Sheikh, wallahu a'lam. Siya Allah ang lubos, higit na nakakabatid kung ano ang totoo. So dalawa ang opinion ng ating mga scholar. Ayan. Mayroon pong nagsasabi na hindi na sila kailangan tanungin, mayroon naman na nagsasabi na sasaklawin sila ng pagtatanong. Ayan. Pero batay dun sa mga dalil na ating nabanggit ay hindi na sila kabilang sa mga tatanungin, aming mga minamahal na kapatid, magulang sa pananampalatayang Islam. Ayan. Thalithan, pangatlo, wa amma syuhada, ang mga syahid, mga taong namatay sa pakikipagdigmaan sa daan ni Allah subhanahu wa ta'ala, alladhina qutilu fi sabilillah, sila yung mga namatay sa daan ni Allah subhanahu wa ta'ala, فإنهم لا يسألون. Katotohanan sila ay hindi na tatanungin. لظهور صدق إيمانهم بجهادهم, dahil napatunayan nila ang katotohanan ng kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng pakikipagdigmaan nila sa daan ni Allah subhanahu wa ta'ala. So ang tinutukoy dito, yung mga totoong mujahidon na nabanggit natin kanina, na li'a'la'i kalimatillah, wala silang ibang hangarin kundi ang ang itaas ang bandila ng salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, ang bandila ng salita ni Allah subhanahu wa ta'ala, walang iba kundi ang Quran, ay ang maisabuhay ito, maisabatas ito. Siya ang maging saligang batas sa lipunan. So yun ang tanging maisabatas, ang batas ni Allah, yun ang tanging pakay nila o hangarin nila sa kanilang pakikipagdigmaan sa daan ni Allah subhanahu wa ta'ala. So sila yung tinutukoy dito na napatunayan nila ang katotohanan
ng kanilang pananampalataya. Subalit ibang usapin yung nakikipagdigmaan na para sa makamundong bagay, pakitang tao, pagpaparinig, para sa liderato at yung mga iba pang mga hangarin na labas na po doon sa Islam, na kung saan sila naman yung instead na matanong, instead na hindi matanong, lalong sila ang kakaharap sa matinding pagtatanong sa libingan, at sa bandang huli ay sila ay ilalaglag, susunugin sa naglalagablab na apoy sa imperno. Kaya naman aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, sa anumang gawain na gagawin natin, ang una, ang kaluluwa, nabatayan ng pagtanggap ni Allah na dapat nating pagtuunan ng pansin muna bago tayo humakbang sa paggawa ng anumang mabuti, ay ang niya. Ang niya, ang intention, ang pakay natin. Ano ang pakay mo? Mag-aaral ka ng kaalaman, anong pakay mo? Gagawa ka ng mabuti, anong pakay mo doon? Unang dapat natin itama ay ang ating intention, sapagkat kapag nasira, kapag ang intention natin ay sira din ang ating ginagawa, patay ang ating ginagawa. Bakit? Dahil ang kaluluwa ng ating ginagawa ay ang intention na kinakatawan ito ng ikhlas, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Hindi matatanggap ang gawain na wala doon yung ikhlas, na kung saan kumakatawan sa niya, sapagkat ito ang asasul qabul. Ito ang pundasyon ng pagtanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mabubuting gawa. Higit pa doon sa pananampalataya na mayroon tayo. Siyempre, kapag mayroon kang ikhlas, mayroon kang pananampalataya. Kapag sumusunod ka kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nandun na yung ikhlas. Kasi wala namang ikhlas na tinatawag kung wala yung pagsunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat yung paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala, yun ang unang requirement. Then sundin natin sa paraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikalawang requirement. Then ikatlong requirement, na kung saan bumubuo sa dalawa na yon ay ang tinatawag na ikhlas. Ibig sabihin, kapag mayroon kang ikhlas, mayroon kang paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala at sumusunod ka kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yun ang unang gagawin natin, yun ang dapat nating itama. Dapat natin munang itama bago natin gawin ang anumang gusto nating gawin na para sa ating relihiyon o para sa kaluguran ni Allah subhanahu wa ta'ala. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, sinabi ho ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. Ayon sa sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan siya Allah, binili niya sa mga mananampalataya ang kanilang sarili. Ibig sabihin, ipinagbili natin ang ating sarili kay Allah, binili sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga sarili, bagaman ito'y mula sa Kanya. Wa amwalahum, at ang ating mga kayamanan, mga ari-arian, binili din ito ni Allah subhanahu wa ta'ala, at ang kabayaran ay ang paraiso. So ibig sabihin, tandaan natin, tayo ay pagmamayari na ni Allah at ang ating kayamanan, kaya gawin natin ang ipinag-uutos ni Allah, umiwas sa kanyang mga pinagbabawal, mag-utos ng kabutihan, magpigil ng kasamaan sa pamamagitan ng ating sarili at ng ating mga ari-arian, sapagkat ito ay nabili na ni Allah subhanahu wa ta'ala, at ang kabayaran nito ay ang pagpasok natin sa kaaya-ayang pamumuhay sa paraiso at kaligtasan natin mula sa naglalagablab na apoy sa imperno. Kaya naman, kapag hindi ka tumukon, so ibig sabihin, hindi ka nakipagbintahan kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ka nakipagbilihan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, kaya sabi, yuqatilun, sila'y nakikipagdigmaan sa daan ni Allah, sila ay nakakapatay at sila din ay namamatay, nasasawi, nakakasawi at nasasawi sa daan ni Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala, ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل
bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Huwag mong ituring, huwag mong ituturing silang mga namatay sa daan ni Allah subhanahu wa ta'ala na mga patay. Bagkus sila ay mga buhay at sila sa kanilang Panginoon ay binibiyayaan. Ibig sabihin, pinagkakalooban ng biyaya. Mga buhay ang mga namatay sa daan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katulad ng pagkakabanggit natin kanina, wag kafa bi bariqati suyufi ala ra'sihi fitna, sapat na yung kidlat ng mga espada o bala sa kanyang ulo nung siya'y mamatay sa daan ni Allah subhanahu wa ta'ala, kaya hindi na niya kailangan na tanungin pa doon sa libingan. Ayan. Wa idha kana al-murabitu idha mat, ang blocking forces, ito yung mga nagbabantay. Ayan. Yung mga nagbabantay tulad ng mga checkpoint, for example, na mga mujahidin na nagbabantay doon. Ayan. Yun ang tinatawag na mga murabit. Idha mat aminal fitan. Kapag namatay daw yung mga ganon ang katayuan nila sa mga mujahidin din, ay sila ay makakaligtas dito sa pagsubok na ito. Dahil napatunayan ang katotohanan ng kanilang pananampalataya. Sabi nga natin, sinusubok yung tao kapag hindi napatunayan yung kanyang pananampalataya. فَهَذَا الَّذِي قُتِلَ فِي الْمَعْرَكَةِ مِثْلُهُ أَوْ أَوْلَى مِنْهُ. Itong namatay sa pakikipagdigmaan sa daan ni Allah ay katulad niya. Sa halip ay mas higit ito sa kanya. Ayan, mas higit ito sa kanya. Li'annahu badhal wa 'arada raqabatahu li'aduwillah. Dahil inilaan niya at dahil ginastos niya at inilaan niya ang kanyang liig para sa kalaban ni Allah subhanahu wa ta'ala, i'laan li kalimatillah, sa paghahangad na maitaas, mamahala ang batas ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa intisaran li dini, sa paghahangad na tulungan ipagtanggol ang relihiyon ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha min akbaril adillah, ito ang isa sa pinaka malaking batayan sa ala sidqi imanihi, sa katotohanan ng kanyang pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ayan. So pang-apat sa mga tao na ating binanggit ay ang al-murabitun. Ayan, yung mga al-murabitun, although nababanggit natin yun yung mga, sabi ko nga, katulad ng mga nasa checkpoint, yung mga blocking forces, no? Yung mga naka-assign sa security. Ayan, فَإِنَّهُمْ لَا يُفْتَنُونَ, sila ay hindi rin susubukin. فَفِي صَحِيحِ Muslim, ayon sa sahih ni Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katotohanan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabanggit niya sa isang hadith na isinalaysay ni Muslim, ribatu yawmin wa laylatin khairum min siyami shahrin wa qiyami. Ma-assign ka, ibig sabihin sa pag-blocking o di kaya ay sa pangangalagan ng kapayapaan. Ayan, ng isang araw, ma-assign ka ng isang araw o di kaya isang gabi, ay mas mainam yun kaysa pag-aayuno ng isang buwan o di kaya ay pagtatahajud. Ibig sabihin, kung mag-ayuno ka ng isang buwan at magtatahajud ka sa loob ng isang buwan, sabay yung pag-ayuno at pagtatahajud sa loob ng isang buwan, mas mainam yung ma-assign ka sa security o di kaya ay sa checkpoint o di kaya sa blocking ng sa pakikipagdigma sa daan ni Allah subhanahu wa ta'ala o di kaya ay sa pagtugon sa pangangalaga sa ating relihiyon o sa mga kamusliman. Ayan. Ida wa in mat, kung siya ay mamatay. Ayan, kung siya ay mamatay, kapag siya ay namatay, jara alayhi amaluhu alladhi kana ya'maluhu, so mapapasa kanya, tatakbo para sa kanya o sa kanya. Ibig sabihin, makakamtan niya kung ano man yung kanyang nakasanayan na gawin. Ibig sabihin, yung gantimpala nito, wa ujriya alayhi rizqu, at siya ay patuloy na bibigyan pagkakalooban ni Allah subhanahu wa ta'ala ng biyaya doon sa kanyang pagkamatay. Wa aminal fitan, at siya ay makakaligtas doon sa pagsubok. Ayan, pagsubok na kakaharapin ng bawat isa
doon sa libingan kapag siya ay namatay. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, panglima ay ang asigar wal majanin, ang mga bata na wala pa sa tamang gulang at ang may mga kapansanan sa pag-iisip. Hal yuftanun o la yuftanun, sila ba ay kasama sa mga susubukin doon sa kanilang libingan o hindi? So, nagkaroon ng magkaibang pananaw ang ating mga scholar. Qala ba'dul ulama, innahum yuftanuna lidukhulihim fil umum. Sabi ng ilan sa mga ulama, kabilang sila sa susubukin dahil pasok sila doon sa pangkalahatan na sinasabi. Waliannahum idha saqata taklifu anhum fi halil haya, fa inna halal mamati tukhalifu halal haya. Dahil sila, bagaman walang pag-uubliga sa kanila nung sila pa'y nabubuhay, kaya lang iba ang kalagayan nila kapag sila ay namatay. Ibig sabihin, magkaiba ang kalagayan ng taong namatay at ang kalagayan ng taong nabubuhay. Ayan. Kaya yun ang isa sa patayan o di kaya ay justification o pangangatwiran ng ilan sa mga ulama na nagsabing kasama sila sa susubukin o di kaya kakaharap doon sa pagsubok sa libingan. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Bagkus ang ilan sa mga ulama, sabi nila, ang ilan naman sa mga ulama, sabi nila ang may mga kapansanan sa pag-isip at ang mga maliliit na bata ay hindi sila kasama sa susubukin o tatanungin sa libingan dahil hindi sila umabot sa yugto na maging o iobliga sila nung sila pa ay nabubuhay dito sa daigdig. Kaya walang kukwintahin sa kanila. Ayan. Kung walang, dahil ang pagkukwinta ay iiral lamang ito sa taong inobliga ni Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan kapag siya ay nagkulang o hindi pumasa sa pagkakaobliga sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala ay paparusahan sila. Subalit ang mga may kapansanan sa pag-iisip at ang mga bata pa lang ay hindi sila parurusahan at wala din naman, walaysa lahum illa thawab, at walang mapupunta sa kanila o makakamtan sa kanila kundi lamang ang bigyan sila ng gantimpala ni Allah subhanahu wa ta'ala. In amilu amalan saliha yuthabuna alayh, kung sila ay nakakagawa ng mabuting gawa, sila ay ginagantimpalaan doon. Ayan, ginagantimpalaan ang isang taong kahit pabata na nakakagawa ng mabuting gawa at yung isang may kapansanan sa pag-iisip ay kapag nakakagawa ng kabutihan ay ginagantimpalaan sila doon. Pero kung may nagagawa silang paglabag ay hindi sila nagkakasala doon kasi wala sila sa tamang kaisipan. Tingnan niyo kung gaano ka makatarungan, gaano ang pagkamakatarungan ni Allah subhanahu wa ta'ala na gagantimpalaan sila kahit pa wala sa isip nila yun pag nakakagawa sila ng maganda pero hindi sila nagkakasala kapag sila ay nakakagawa naman ng mali. Ayan. So dahil doon lumabas sa sinabi ni Sheikhul Islam, pinaliwanag ni Sheikhul Islam na ang mga tao ay susubukin sila sa kanilang mga libingan. Exempted doon ang limang exempted doon, ang mga propeta, ang mga siddikon, ang mga syuhada, ang mga murabito na ating mga nabanggit kanina, at yung wala sa katinuan ng isip katulad ng may mga kapansanan sa pag-isip at yung mga bata pa na hindi pa sila umabot sa tamang gulang. Ayan. So aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, nawa nakapagbigay tayo ng kalinawan patungkol dito sa napakahalagang usapin na mangyayari sa atin doon sa libingan. Nawa itampok tayo ni Allah na mapabilang sa mga siddikon o ng mga syuhada o di kaya ng mga murabitun. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. So inshallah, muli sa ating pagla-live, abangan nyo po. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.